Relate na relate ako! Kala, parang nahihilap na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear MOR, ibang kilig sa orig. Dear MOR, lahat tayo ay pwedeng makagawa ng masama o kasalanan, lalo na kung para sa mga taong mahal natin. Kasalanan na pagsisisihan din natin sa huli dahil hindi naman talaga natin ginusto. Hello po mga kamarkada, please itago nyo na lamang ako sa pangalang RV. 37 years old at nagtatrabaho bilang isang private driver sa mga businessman dito sa Maynila. Madalas ako nakikinig ng inyong programa lalo na kapag mahaba-haba ang biyahe ko kasama ang mga kliyente ko. Karamihan naman kasi sa kanila fluent na rin magtagalog at talaga namang pinupuri ang galing ng inyong mga dramatista. Mga kamarkada, matagal na ako sa trabahong ito at sa totoo lang, malaki ang kinikita ko dito. Bukod kasi sa bayad sa service ko bilang driver nila, malaki rin sila magbigay ng tip. Kung saan, nire-refer nila na ako na rin ang kuning driver sa mga business trip nila. At ang isang beses na sinama ako ni Boss Larry sa lakad nila ng mga kasama niya, ang gabi na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Oh, RV, huwag ka mahiya ha. Uminom ka lang ng uminom at kumain ka ng marami. Akong bahala sa lahat. Sige po sir, pero alam niyo naman po na magdadrive pa po ako pauwi kaya hindi po ako pwedeng masobrahan ng inom. Ako naman, parang hindi ko alam na magaling kang driver. Kaya nga ikaw yung paborito at palagi kong request eh. Talaga po sir? Nakakatuwa naman po. Bidang-bida ka nga sa mga kwento ko sa mga kasabahan ko sa trabaho. Di ba mga pare? Palagi kong sinasabi sa inyo na si RV ang i-request ninyong driver kasi magaling na driver ito, di ba? Oo. Nasa first list ng mga listahan ng secretary ko number ni RV. Maraming salamat po sir. Malaking tulong po talaga ito sa akin. Kaya po pala lagi akong fully booked dahil sa inyo eh. Siyempre gusto ko lang ma-experience nila na makasama ang isang magaling na driver. At teka, bakit puro trabaho yung pinag-uusapan natin? Nandito tayo para magsaya. Cheers nga para sa marami pang pera! Kapag maraming pera, ibig sabihin yan, maraming ipon, di ba? Opo, sir. Cheers po, cheers! Cheers! Cheers para maraming pera! Di ba, RB, matagal ka nang walang girlfriend? Opo, sir. Matagal-tagal na rin po. Tamang-tama, may sorpresa ako sa'yo. Ano po yan? Miss! Yan, yung babaeng nakaputi, yung maliit. Halika dito. Yes po, sir. Ano pangalan mo? Bago ka dito, no? Opo, first night ko pa lang po ngayon. I'm Bianca nga po pala. Maganda ka, ha? Bagay ka nitong kasama ko. May boyfriend ka na ba? Wala po. Sakto pala eh. Dahil single din tong kasama ko, baka naman pwedeng ikaw muna yung magpasaya dito kay RV kahit ngayong gabi lang. Sige po. Yun lang po ba? Sir, hindi na po kailangan kasi... Ano ka ba? Nandito nga kami para mag-enjoy, di ba? Kaya gusto ko pati ikaw mag-enjoy din. Bianca, dito ka na maupo sa tabi ni RV. Sige po, sir. Thank you po. Alam mo matagal na itong nagtatrabaho sa akin si RV. At sa lahat ng mga naging driver ko, ito ang pinakapaborito ko. Mabait. Magaling mag-drive. Naku, boss. Baka hindi na po masyado maniwala si Miss niyan. Kahit itanong mo pa yan sa mga kasama ko. Di ba mga pare? Mabait itong si RV. Okay na driver natin. Okay yan. Magaling mag-drive yan, miss. Oh, kita mo na. Lahat sila agree sa akin. Alam nyo, bagay na bagay kayong dalawa. Maganda at guwapo. Tapos pareho pang mahiyain. Pasensya na po, sir. First night ko pa lang po kasi. Ayos lang. Basta ako, gusto ko ma-enjoy ni RV ang gabi na ito kasama ka. O siya, kukuha muna ako ng marami pang alak. O, ikaw muna yung bahala dito sa kasama ko, ha?
Kumuha lang din kayo ng marami pang alak at pulutan dito sa labesa. Ako magbabayad ng lahat. Sige boss, salamat po. Miss, inom ko. Sige lang po, sir. Medyo madali po kasi ako malasing, saka Bianca na lang po yung itawag niyo sa akin. Okay, basta huwag mo na rin akong ipo po. Kung namang di masyadong nagkakalayo yung edad nating dalawa eh. Sige po. Ang ibig kong sabihin... Sige. Harvey nga pala. Nice meeting you, sir. Harvey na lang. Mas makatanda nung sinisir mo pa ako eh. Mahihayin ka talaga, no? Hindi naman. First night ko lang kasi kaya wala pa akong masyadong ideya kung ano ba dapat kong gawin o sabihin sa customer na kagaya mo. Edi, wag mo na lang ako ituring na customer. Isipin mo, isa akong malayong kaibigan na nakikipagkwentuhan sa'yo para maging komportable ka sa akin. Sige, yun na lang yung gagawin ko. Madalas ka rin ba dito? Hindi naman. Kapag ganitong Friday lang kasi walang pasok si na boss bukas. Ibig sabihin, wala rin akong kliyente bukas. I see. Sila rin ba yung palagi mong kasama dito? Hindi naman kasi ako talaga malakas uminom ng alak eh. Nahihiya lang ako tumanggi kapag niyayaya nila ako. Lalo na kay Boss Larry. Madalas kasi na siya nagre-recommenda sa akin sa mga ibang kliyente para ako yung kunin nilang driver sa mga business trip nila. Actually, sabi nga rin ng mga kasama ko rito, mabait daw na kliyente yung si Sir Larry. Saka malaki daw magbigay ng tip. Totoo yun. Kahit sa amin na nagiging driver niya, palaging malaking bigayan yan. Ang alam ko nga, sagot niya lahat ng mga pagkain tsaka inumin ngayong gabi. Uy, kita mo naman kung gaano karami ang kasama namin ngayon. Kaya siguro mabilis yung dating ng blessing sa kanya, no? Kasi mabilis din siyang magbalik. Mas pinagpapala talaga yung mga tao mapagbigay sa kapwa. Kaya nga sana lahat kagaya niya. Ikaw? Ano ako? Mukha ka rin namang mabuting tao eh. Ayoko magbuhat ng bangko pero masasabi ko naman na hindi ako masamang tao. Pero syempre, alatahan naman na hindi ako kasing yaman ni Boss Larry. Siguro medyo swerte lang ako sa trabaho saka sa mga nagiging kliyente ko. Alam mo, hindi ko alam kung paano ba nakukuha yung swerte-swerte na yan. Hindi rin naman ako masamang tao. Pero bakit parang ni konti, di man lang ako naaambunan ng swerte. Ay, tama na nga tong topic na to. Baka sabihin pa ni Sir Larry na sa halip na pinapasaya kita, nasasayang ko pa yung oras mo. Mahilig naman talaga ako makinig sa mga kwento eh. Tsaka mas gusto ko nakikinig kaysa nagkukwento. Kaya tuloy mo lang, makikinig ako. Mga kamorkada, mula ng gabi na makilala ko si Bianca, ay hindi na siya mawala sa isip ko. Maganda kasi talaga siya. Malait na babae lang, maputi ang balat, singkitin ang mga mata at maamo ang muka. Ang totoo, nangihinayang ako dahil nagtatrabaho siya sa ganong klaseng lugar. Naikwento niya na hindi naman siya yung tipo ng babae na parang bastusin at pwedeng i-take out o iuwi ng mga nagiging customer niya. Pero naisip ko kasi, paano kung dumating ang araw na mangailangan siya ng mas malaking pera? Matatanggihan niya ba kung mag-offer ang customer niya ng malaking halaga para lang mauwi siya? Isang gabi pa lang kami nagkakausap ni Bianca pero sobra na agad ang pag-aalala ko sa kanya kapag nagtagal pa siya sa ganong klaseng trabaho. Pero syempre, sino ba naman ako para makialam sa buhay niya? Isa lang ang gusto ko ng mga oras na yun. Ang mas makilala namin at mas maging malapit kami sa isa't isa. Kaya pagkatapos ng 2 linggo, bumalik ako sa KTV bar. Nasaan na kaya yun? Alam ko ganitong oras ang labas niya. Teka. Tumingin ka siya. Naku, sinabi mo pa ang bad breed ng customer na yun.
Kaya nga kapag nakikita ko siya napapasok sa entrance, nagtatago na agad ako. Ganun din pala dapat yung gawin ko, no? Nagagutom na ako. Lugaw muna tayo. Tamang-tama, nagugutom na rin ako. Hi, Bianca. Sir, good evening po. Anong good evening? Madaling araw na kaya. Good morning na. Ikaw nga, may boyfriend ka na pala dito. Tingnan mo lang kinikwento sa akin. Hindi ko siya boyfriend, no? Kaya huwag kang maingay dyan kasi nakakahiya sa kanya. Out ka na ba? Tapos na ba yung shift mo? Opo, iinom po ba kayo ngayon? Sayang naman hindi tayo makakapagkwentuhan. Actually, yayayain talaga sana kitang mag-early breakfast eh. Yun ay kung wala kang ibang pupuntahan ngayon. Ay naku, wala sir! Wala po. Pauwi na nga yan eh. Tapos pakihatid na rin po sa kanila kasi medyo maraming addict dun sa tinutuluyan niya eh. Thank you po sir. Girl, una na ako ha. Enjoy ka sa date mo. Bye! Wait, teka. Akala ko ba maglulugaw tayo? Mukhang mag-isa ka na lang maglulugaw. Huwag kang mag-alala, parang gusto ko rin maglugaw ngayon eh. Ano, tara, libre ko. Sir, thank you sa libre ninyo sa akin ha. Ang sarap pala ng lugaw nila dito. Medyo mahal nga lang po yung presyo. Huwag mong isipin yung presyo. Ang mahalaga, masarap at nabusog tayo pareho. Saka, di ba, may usapan na tayo? Ha? Anong usapan? Hindi mo na ako tatawagin, sir. At hindi ka na rin magpopo sa akin. Alam ko naman na medyo malaki talagang agod ng edad natin. Kaya parang lalo mo kung pinapatanda. Pasensya na, RV. Naisip ko lang kasi na customer pa rin kita at saka siguro ganito pa rin ako makipag-usap sa'yo. Wala naman tayo ngayon sa loob ng KTV bar eh. Tsaka gusto ko sana na kahit puntahan kita doon, huwag mo na rin akong i-sir tsaka ipo kasi parang lalo mo lang ako pinaparamdam na malayong edad nating dalawa. Hindi naman kasi mukhang malayo yung edad natin sa isa't isa. Siguro nga wala pang 5 taon yung tanda mo sa akin eh. Teka, ilang taon ka na pala? 35, ikaw? 18. Talaga? Kakaitin mo lang ba? Hindi naman, pero last year lang din. Hinihintay ko lang talaga na maging legal age ako para makapagtrabaho ako dito sa Manila. Buti pinayagan ka ng mga magulang mo. Wala naman kasi kaming choice eh. Ako na lang yung pwedeng magtrabaho sa pamilya namin. Bakit? Nasaan ba sila? Wala na akong tatay. Si nanay, labandera kaya lang na heat stroke nung nakaraang buwan pagkatapos ng birthday ko. At yung panganay ko namang kapatid na dapat graduate na ng college ngayon, ayun, nabuntis ng ex-boyfriend niya. Ex-boyfriend? Oo. 'Di ba? Yun yung tawag doon kapag tapos na yung relasyon ng dalawang tao. Nung nalaman kasi nung lalaki na buntis si ate, hindi na siya ulit nagpakita. May 8 pa akong kapatid. Kaya ayun, ako na lang din yung nagdesisyon na umalis para magtrabaho dito. Ang dami niyo pala, no? Sinabi mo pa. Ang sipag kasi ng nanay at tatay ko eh. Pero alam mo, hindi ko naman talaga gustong magtrabaho sa KTV bar na yun eh. Kung may alam nga lang akong ibang papasukan na trabaho, hindi ako mapupunta sa ganong lugar. Ano bang natapos mo? 2nd year high school lang. Pinatigil kasi muna kaming lahat ni nanay sa pag-aaral nun para mapag-aaral sa college si ate. Alam mo, minsan iniisip ko nga, bakit kaya hindi na lang ako yung nabigyan ng swerte sa buhay? Siguro nung nagsabog ng kamalasan dito sa lupa, gising na gising ako at nagsasasayaw habang sinasabi na, sige, ulanan niyo ako ng malas, kukunin ko lahat ng kamalasan sa mundo. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa swerte o malas. Kasi tayo gumagawa ng kapalaran natin eh. At hindi natin pwedeng iasa yun sa panahon o mas lalo na sa ibang tao. Nax, ang lalim nun ah. Saan galing yun? Sinasabi ko lang kung ano yung alam ko na tama. Minsan kasi, iniisip natin na kaya tayo nahihirapan sa buhay kasi malas tayo. Pero ang totoo, tayo lang kasi nagsasuffer sa pagkakamali ng ibang tao. At kung magtsatsaga tayo at magsusumikap, hindi natin mararanasan ng malas-malas na yan. May point ka naman sa lahat ng sinabi mo. Wala lang talaga akong alam na ibang trabaho na mabilis pasukan kaya siguro malas ako ngayon. Kung may choice ka na iwanan ng trabaho mo, anong gusto mong gawin? Gusto kong mag-aral. Gusto ko talaga makapagtapos ng high school at saka college. Kaya nga, nung pinatigil ako ni mama sa pag-aaral, ang tagal ng tampo ko sa kanya. Pero syempre, wala naman ako magagawa kasi nga, anak lang ako. Pero naka-move on na ako.
Ito na nga ako, di ba? Nagtatrabaho na ako para sa kanila. Alam mo, hanga rin ako sa'yo eh. Napakabata mo pa para maging isang breadwinner ng pamilya. Samantalang yung iba, sa ganyang edad, kung hindi nagbubulakbol sa pag-aaral, nagsisipag-asawa naman na maaga. Wala naman kasing edad-edad pagdating sa pamilya. Ganun naman talaga, di ba? Gagawin at isasakripisyo mo ang lahat para sa mga taong mahal mo. Mga kamorkada, napakagaan kasama at kausap ni Bianca. Pakiramdam ko kapag magkasama kami, matagal ko na siyang kilala dahil pati ako, halos naikwento ko na sa kanya ang buhay ko. Ilang gabi or madaling araw ko rin siyang sinundo sa pinagtatrabahuan niya. Kapag naman wala siyang pasok, pinapasyal ko siya sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan dito sa Manila. Laking probinsya kasi siya at nabanggit niya noon na may listahan pa raw siya ng mga lugar na matagal na niyang gustong puntahan. Hindi na nga ako nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi ko na rin sa kanya na gusto ko siya, kaya ako ginagawa mga bagay na yon. Hindi nga nagtagal, pagkatapos ng halos 2 buwan, nagkaroon na kami ng relasyon. Oh, dahan-dahan lang babe ha, baka matisod ka ha. Ano ba kasi itong surprise mo sa akin at kailangan ko pa talagang piringan ng mga mata ko? Paano to magiging surprise kung makikita mo kaagad? Oh, nasa na ba kasi tayo? Wala pa ba tayo dun sa sinasabi mong lugar ha? Nandito na po. Oh, pagkabilang ko ng 3 ha. Tanggalin mo na yung piring mo. Okay? Babe, kinakabahan ako ha. 1, 2, 3. Surprise! Ang ganda naman ng lugar na to. Bagong apartment mo ba to? Bagong apartment nating 2. Ha? Natin? Ibig sabihin, tayong 2 ang titira dito? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto. Sobrang gusto ko nito. Nagtataka lang kasi ko, di ba? Matagal ka na dun sa apartment mo. Hindi ba ang sabi mo dati, gusto mo na palagi tayong magkasama? Tsaka hindi ka komportable dun sa inuupahan mong kwarto. O eto na, kumuha ko ng mas malaking apartment para sa ating 2. Kaya lang may mga araw na baka mag-isa ka lang dito kasi minsan, naman na hanggang probinsya ko hinahatid yung mga client ko. Depende sa lugar ng business trip nila. Okay lang yun. Huwag mo akong alalahanin. Masyado mo naman akong binibaby. Baka makasanayan ko na yan. Siyempre, gusto ko yata na ini-spoil ang nag-iisang babe ko. Kasi nga ako. Thank you, babe ha. Ang ganda at saka ang laki nitong apartment na kinuha mo. Parang 3 beses yata ang laki nito dun sa bahay namin sa probinsya. Gusto ko kasi yung komportable ka habang nandito ka sa bahay at hinihintay mo kung makauwi. Nako, sigurado ako maiinggit na naman yung mga kasamahan ko sa trabaho kapag kwento ko sa kanila yung tungkol dito. Mga dati mong kasamahan sa trabaho. Ha? Teka, anong ibig mong sabihin? Kasi mula ngayon, hindi ka na babalik sa KTV bar na yun. Pero hindi naman pwede yun, babe. Dahil alam mo naman na ako lang yung inaasahan sa probinsya namin, di ba? Hindi ako pwedeng huminto sa pagtatrabaho, lalo na ngayon na 2 buwan na lang magkakaanak na si ate at saka... Huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahala sa mga bagay na yan. Anong ikaw na? Alam mo, medyo naguguluhan na talaga ako sa mga sinasabi mo, ha? Basta ako nang bahala na magtrabaho para sa'yo at sa pamilya mo. Ikaw, ang kailangan mo na lang gawin,
Fill upan mo muna ang mga form na to. Alternative Learning System Form? Para saan to? Program yan para sa mga hindi nakatapos ng high school. Kapag naipasa mo yung exam nila, pwede ka na makadiretso ng college. Pwede mo nang kunin yung course na gusto mo. At kung iniisip mo ulit yung mga gastusin para sa tuition fee, ako nang bahala dun. Pero saan ka kukuha ng pera? Wala ka bang bilib sa akin? Marami na kaya akong ipon at gagamitin natin lahat yun. Tsaka mas dumadami na rin mga kliyente ko ngayon. Kapag dumadalas nang hindi ko pag-uwi sa bahay, ibig sabihin, mas dumadami pa sila. Pero bakit mo ginagawa to? Halos 1 buwan pa lang ang relasyon natin pero sobrang dami mo nang binibigay sa akin. Dahil mahal kita. At gusto ko na tulungan ka na maabot ang mga pangarap mo. Ang pangarap mo para sa pamilya mo. Alam mo, medyo naguguluhan pa rin ako pero totoo ba talaga to? Hindi ba ako nananaginip lang? Gusto mo bang kurutin pa kita para maramdaman at malaman mo na gising ka? Totoo lahat ng to? Babe naman naiiyak na nga ako dito. Niloloko mo pa ako. Sobrang hindi lang talaga ako makapaniwala na parang biglang may lumapit na swerte sa akin ngayon. Hindi to swerte. Ang tawag dito, pagmamahal. Lahat ng to ginagawa ko kasi mahal kita. Siguro medyo nabibilisan ka sa lahat pero wala Ganito talaga ako magmahal. Bigay todo. Saka gusto ko rin talaga na makita ka na inaabot lahat ng mga pangarap mo kahit paunti-unti lang. Sa totoo lang, medyo nabibilisan nga ako sa mga pangyayari kasi hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ba yung nakita mo sa akin para mahalin mo ako ng ganito. Ano ka ba? Ang dami kayang dahilan para mahalin ka. Ako nga yung dapat magpasalamat kasi sa dami ng manliligaw mo, ako yung pinili mo Makadami naman siya Kala mo naman totoo. O bakit? Di ba halos araw-araw may nagpapadala sa'yo sa KTV bar ng mga bulaklak? Tsaka meron ding may gusto sa'yo na katrabaho mo. At sa huli, ikaw pa rin ang pinili ko kasi nga, ikaw lang yung mahal ko. Thank you so much, babe. Promise, hindi kita bibiguin. Makikita mo nang dahil sa'yo, naabot ko lahat ng pangarap ko. Magkasama tayo hanggang sa matupad ko ang lahat ng yon. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Gamitan. Mga kamarkada, nagsama na kami sa iisang bubong ni Bianca. Ako na ang nagpapadala ng pera para sa pamilya niya sa probinsya. At nang makapasa si Bianca sa ALS exam, ay tumuloy na nga siya sa college. Nakakuha rin siya ng scholarship na kahit paano ay nakabawas sa tuition fee niya na ako rin ang nagbabayad. Hindi ko alam kung may tama o mali ba sa ginagawa ko. Wala pang kalahating taon ang relasyon namin pero grabe na ang effort na ginagawa ko para kay Bianca. Binubuhos ko lahat sa kanya ang naipon kong pera at pagmamahal na noon ay para lang sa sarili ko. Ang alam ko lang, masaya ako nakasama si Bianca at nakikita siyang kahit paano sinisimulan ng abutin ang mga pangarap niya. Nakasama ako. Nakita ko ang pagpupursige ni Bianca sa pag-aaral niya. Masipag si Bianca sa pag-aaral at gawaing bahay, lalo na sa pagluluto. Kaya naman pag umuwi na ako galing trabaho, ay palaging may nakahandang masarap na pagkain para sa akin. Kapag wala naman siyang pasok sa school, lumalabas pa rin kaming dalawa. Hindi naman lingid sa kaalaman ko na sa tuwing magde-date kami ni Bianca sa mga public place kagaya ng mall o sinehan, ay pinagtitinginan kami ng mga tao. Halata kasi talaga na medyo malayo yung agwat ng edad namin sa isa't isa. Si Bianca pa naman yung tipo ng babae na gusto palagi nakahawak sa kamay o kaya nakayakap sa akin. Ang sabi niya, nasa tamang edad na raw siya at wala siyang pakialam sa iisipin o sasabihin ng ibang tao sa kanya. Mas mahalaga sa kanya na mapakita at maparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal sa harap ng maraming tao. Bagay
na naging dahilan para lalo ko siyang mahalin. Ay no, nakawiri ng bahay. Grabe ang traffic. Mabuti na lang at nag-shortcut ako kanina. Ano kayang niluto ni Bianca para sa hapunan? Babe, ano hapunan natin? Gutom na ako eh. Oo nga, busy lang kasi talaga ako. Kaya hindi ako makatawag palagi. Bakit pa kasi ang bilis maubos? O sige na. Oo na. Babe, sinong kausap mo? Wala. Ang ibig kong sabihin yung kasama ko sa research paper. Oh, bakit parang inis na inis ka habang kausap mo siya? Ha? Ano kasi, ang tamad niya kasi. Wala man lang kahit anong contribution dun sa research namin. Dapat humanap ka na lang ng ibang kasama. Kasi ikaw lang ang mahihirapan sa research nyo kung ganyan yung ugali ng kasama mo. Ay, sinabi mo pa, babe. Teka, kanina ka pa ba dyan? Hindi naman, medyo kadarating ko lang din. Nagtaka ako kasi hindi mo ako sinalubong kahit nagte-text ako na malapit na ako dito sa apartment. Sorry talaga, babe ha. Na-stress lang talaga ako dito sa kaklase ko. Tara, kain tayo? Babe, huwag mo nang galawin yung lamesa. Ako na maglilinis dyan pagkatapos ko tong ligpitin. Sige. Ilalagay ko lang sa ref tong natirang ulam para pwede nating almusalin bukas. Pagkatapos niyan, magpalit ka na ng damit mo para makapagpahinga ka na ng maaga. Babe, hindi mo pa nabayaran tong kuryente natin? Ano kasi, nawala sa isip ko. Ang dami kasi naming inasikaso sa school this week. Sige, ako na lang magbabayad nito bukas. Mauna ka umalis, di ba? Iwan mo na lang yung pambayad na binigay ko sa inyo nakaraan. Tsaka baka hindi ako magising kaagad eh. Babe, sorry kasi nagastos ko na yung pera eh. Ha? Saan? Second semester kasi 'di ba? Kaya ang dami naming dapat bilhin na materials para dun sa isang major project namin. Kailan pa? Di ba nung isang araw ko lang binigay yung pambayad nito? Kahapon lang. Ayoko na rin kasing gisingin ka bago ako umalis kaya naisip ko na gastusin na muna yung pera. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Sana tinext mo man lang ako. Sorry na nga, 'di ba? Ikaw lang naman yung iniisip ko eh. Alam ko madaling araw ka nang nakauwi tapos gigisingin pa ba kita ng maaga? Kung gusto mo, wag mo na lang munang padalhan ng pera si nanay para yun na lang yung gamitin kong pambayad sa kuryente natin. Hindi naman pwede yun kasi sila naman ang hindi makakapagbayad ng kuryente nila sa probinsya ninyo. Maiintindihan naman nila yun. Alam naman nila na hindi ako nagpapadala ng pera sa kanila eh. Ay, sige na, babalikan ko na yung nililigpit ko. Babe, huwag ka na magtampo. Bakit naman ako magtatampo? Ako naman talaga yung may kasalanan, hindi ba? Wala naman ako sinabing ganun. Ano pala yung kanina? Tinanong ko lang kung bakit hindi pa bayad yung kuryente natin. Yun lang naman. Ayoko lang naman kasi naisipin mo na sinasayang ko yung pera na binibigay mo sa akin. Babe, sinabi ko naman sa'yo dati, di ba? Pwede naman ako magtrabaho habang nag-aaral. Kaya ko naman. Pero mas gusto ko nga na nandito ka lang sa bahay. Sorry na, huwag na tayo mag-away. Hindi naman tayo nag-aaway Nagdidiskusyon lang. Alam ko naman na ikaw lang yung kumakain dito sa bahay para sa pag-aaral ko at saka dun sa... Tama na. Okay? Huwag na natin pag-usapan to dahil hindi rin tayo matatapos. Basta ako nang bahala magbayad ng bill natin sa kuryente at magpadala ng pera sa nanay mo sa probinsya. Okay? Babe, huwag ka na magalit, please. Ayoko lang kasi na pinag-iisipan mo ko ng masama eh. Ayoko yung nasisira ko yung tiwala mo lalo na pagdating sa pera. Alam ko namang kasalanan ko pero ako pa tong nagagalit sa'yo. Kaya huwag ka nang umiyak. Kasalanan ko rin naman kasi nag-overreact ako. Ganito na lang. I-advance ko na lang yung allowance mo for next month. Dadagdagan ko na rin. Hindi mo na kailangan gawin yun. Kailangan nating dagdagan ng allowance mo, babe. Kasi second semester na nga, di ba? Alam ko mas malaki pang magagastos mo sa mga susunod na linggo. Basta, kami yan magsabi sa akin kung kailangan mo ng extra allowance, okay?
Mga kamarkada, hindi naman talaga issue sa akin ang pera. Lalo na't wala naman akong ibang pinagkakagastusan. Ayoko rin na nag-aaway kami ni Bianca pagdating sa mga bagay na yon. Ipipilit na naman kasi niya na bumalik na naman sa KTV bar at yon ang pinakaayokong mangyari sa lahat. Kaya nagsipag na lang ako lalo sa trabaho ko. Lumaki na rin kasi ang gastos sa pag-aaral ni Bianca. Napansin ko rin na mas dumadalas siyang humingi ng pera para sa nanay niya at mga kapatid niya sa probinsya. Binigay ko naman lahat nang walang reklamo. At sabi nga ng ibang kasamahan ko sa trabaho, ang lakas ko raw maka-sugar daddy. Wala naman akong pakialam kung ano pa maisipin nila. Lalo na't nakikita ko naman na sinusuklian ni Bianca ang lahat ng ginagawa ko sa kanya. Nag-aaral siya ng mabuti at madalas naaabutan ko siyang puyat kaka-review. Hanggang sa umabot na nga ng 1 taon ang relasyon naming dalawa. Babe, thank you sa masarap na dinner. First time ko talagang makakain sa ganong klaseng restaurant. Wala yun. First anniversary natin, kaya gusto ko lahat special para sa gabing to. Hindi lang naman ngayong gabi mo ginawang special ang oras na magkasama tayo. Halos araw-araw. Kasi mahal kita. At kung kaya ko iparamdam sa'yo oras-oras na ikaw ang pinaka-special na babae sa buhay ko, gagawin ko yan. Thank you, babe. I love you. I love you too. Tara, bumaba na tayo sa kotse at sa loob na natin ang bahay ituloy ito. Mabuti naman at nakauwi ka na. Dahil malapit na akong tubuan ng ugat dito sa kinatatayuan ko, kaya hihintay sa'yo eh. Albert? Oh, kilala mo pa pala ako. Anong ginagawa mo dito at paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Hindi mo man lang ba ako kukumustahin? Pagkatapos mong hindi sagutin ng mga text at tawag ko sa'yo sa loob ng ilang linggo. Teka, sino ka ba? Babe, pumasok ka muna sa loob. Ako nang bahala dito. Babe? Wow! So yan pala yung lalaking ipinalit mo sa akin. Eh kotse lang naman, tsaka laki ng katawan ang inilamang niya sa akin eh. Sabihin mo nga, Bianca, mas magaling ba siya? Eh, bastos ka palang sira ulo kay... Oh my God, Arvin! Ang hina mo naman sumuntok, pare. Mahina ka rin siguro sa... pare dahil hindi tayo magkaibigan. Ha? Ladang wag mong babastusin ang girlfriend ko, ha? Dito pa siya! Arvin, tama na! Tumapat ka! Oo, Bianca. Awatin mo yan bago pa ako hindi makapagpigil na patulan siya. Mabuti na lang, ang lamya sumuntok ng kabit mo. Kabit? Teka, ano ba sinasabi mo, ha? Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Hindi mo ba alam? Pwede ba, ha? Kung sino ka mang siraulo ka, ha? Kung hindi ka magpapakilala ng maayos, umalis ka na lang dito, ha? Kung hindi talaga... Arvin, tama na nga! Pwede ba, Albert? Tumahimik ka na nga! Tatahimik lang ako kung ibibigay mo sa akin kung anong kailangan ko. Alam mo naman kung bakit ako nandito, di ba? Bianca, ilang linggo ka lang hindi nagpapadala ng pera. Hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko. Nag-aalala na ang mga anak natin sa'yo. Teka, ano? Anak ninyo, ha? Teka, Bianca, ano ba sinasabi ng lalaking to, ha? Arvin, pakinggan mo muna ako. Magpapaliwanag ako. Dapat lang. Ipaliwanag mo sa kabit mo na may asawa at anak ka sa probinsya na iniwan mo kami para sa ambisyon mo dito sa Maynila. At ginagamit mo lang siya para masustentuhan mo kami. Albert, tumahimik ka nga! Kung gusto mong maipadala ako sa'yo, umalis ka na! Hayaan mo muna kami makapag-usap dito! Haalis ako dito para ano pa? Para gumawa ka na naman ng kwento sa kanya at mabilog ang ulo niya? Albert, please, umalis ka na! Huwag mo nang guluhin palalo yung sitwasyon! Totoo ba yung sinabi niya? Alam mo pare, simple lang naman ang paliwanag sa nangyayari ngayon. Asawa ko si Bianca at may 2 kaming anak. Lumuwas siya ng Maynila para maghanap ng trabaho at may maipadalang pera sa amin. Albert, hayaan mo naman ako ang magsabi sa kanya nun.
Nakilala ka niya. Sa halip na trabaho ang mahanap niya, lalaking bubuhay sa kanya ang nakita niya. At alam mo yung pera na sinasabi niyang pinapadala mo na para sa nanay niya? Kami lang lahat ang nakikinabang. Albert, please naman! Sa madaling salita, pinipirahan ka lang ng asawa ko. Hindi ikaw ang kinakausap mo kaya tumahimik ka! Ay, tama na! Totoo sinasabi niya kaya tumigil ka na, please! Baka mapatay mo pa siya! Totoo pala ito sinasabi ng lalaki to, ha? Oo. May anak ako. 2. Kasal ako kay Albert. Pero hindi totoo yung sinasabi niya na ginagamit lang kita dahil ikaw talaga yung mahal ko. Pwede ba, Bianca? Itigil mo na nga yung kasinungalingan mo. Naman nating dalawa na ginagamit mo lang siya at pera lang talaga ang habol mo sa kanya. Albert, kapag hindi ka pa umalis, hindi mo na talaga ako makikita kahit kailan. Kaya mo lang hindi ako makita? Kaya ko! Talaga? Bakit? Pakiramdam mo ba? Seseryosohin ka pa niyang kabit mo? Ngayon na alam niya nang may asawa at anak ka na? Wala na akong pakialam doon. Ito yung ginawa sa akin ng Maynila. Kaya ko nang mabuhay nang wala ka, Albert. Kilala mo ko. Kapag sinabi ko, kaya kong totohanin. Hindi pa tayo tapos, ha? At ikaw, Bianca, babalikan kita. Babe. Huwag mo kong hahawakan. At mas lalong huwag mo kong tatawagin ng ganyan dahil tapos na tayo. Hayaan mo naman muna ako makapagpaliwanag, oh. Hindi ba nasabi na nga lahat ng asawa mo, ha? Ginamit mo lang ako. Hindi totoo yun. Arvin. Pwede ba? Ha? Tingnan mo lang pagbilog sa ulo ko. Tama na, tapos na, oh. Buko ka na. Lumabas na lahat ng paggagamit at kasinungalingan mo sa akin. Hindi na ako matutulog sa apartment ngayong gabi. Pero sana pagbalik ko bukas, wala ka na at lahat ng mga gamit mo. Mga kamarkada, ito na yata ang isa sa pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Bukod sa paggawala ng mga magulang ko nung nasa college pa lang ako. Naisip ko na bakit may tao pa na kailangang mabiktima ng isang manloloko at manggagamit kagaya ng Bianca. Bakit ako pa? Kung may naging kasalanan man ako sa relasyon naming dalawa, siguro yun yung minahal ko siya ng sobra-sobra at halos ibigay ko na ang buhay ko sa kanya. Kaya nga tinanggap ko kung ano pa man siya at inako ko ang responsibilidad niya bilang panganay na puro kasinungalingan lang pala. Buong gabi niya akong tinatawagan habang nasa isang KTV bar ako at nagpapakalasing para magpalipas ng sama ng loob. Hindi ko sinagot ni isang beses ang tawag niya. Kasi iniisip ko, para saan pa? Para pakinggan na naman ang kasinungalingan na gagawin niya? Kaya nagpakalasing na lang ako sa alak. Nagpaalam din ako sa mga kliyente ko na hindi ko sila mahahatid o masusundo kinabukasan dahil may personal emergency ako. Pumayag naman sila kaya nagpalipas ako ng buong gabi at umaga sa isang motel. Nagdesisyon lamang akong umuwi sa apartment ko nang malapit ng maggabi dahil inisip ko nun, nahakot na ni Bianca ang mga gamit niya. Arvin. Bakit nandito ka pa? Hinihintay kita. Saan ka ba nagpalipas ng gabi? Bakit hindi mo man lang sinasagot yung mga tawag ko? Ano bang pakialam mo? Tsaka hindi ba sabi ko sa'yo dapat pagbalik ko dito wala ka na at pati mga gamit mo? Gusto ko lang naman na magkausap muna tayo eh. Wala naman tayong dapat pag-usapan eh. Sinabi na lahat kagabi ng asawa mo, di ba? Kabit mo lang ako. Kabit na hinuhututan mo ng pera para sa asawa at mga anak ninyong dalawa. Please naman. Pakinggan mo muna yung mga sasabihin. Pwede ba? Ha? Hindi ka pa rin ba titigil sa paggawa ng kwento? Gusto ko lang malaman mo kung anong totoo at hindi totoo sa mga sinabi ni Albert. Para saan pa?
Para mabilog mo na naman yung ulo ko. Bianca, minahal kita ng totoo. Alam ko naman yun. Bakit kailangan mo akong lokohin? Ha? Inahon kita sa maduming trabaho mo ha. Binihisan, pinag-aral kita. Ayoko manumbat. Pero alam mo rin na akong bumago sa buhay mo. Kaya nga malaki yung pasasalamat ko sa'yo. Malaki yung utang na loob ko sa'yo dahil hindi ko alam na pwede pala akong makakilala ng isang lalaki na tatanggap sa kung ano man yung naging trabaho ko. Tutulungan ako magbago ng buhay at simulang tuparin yung mga pangarap ko. Mga pangarap na hindi naman ako kasama. Di ba wala naman talaga ako sa plano? Ha? Dahil si Albert nandun tsaka yung mga anak mo. Pakinggan mo muna kasi ko. Pero lang naman yung habol mo sa akin, di ba? Alam mo, sa totoo lang, hindi ka naman talaga marunong magmahal eh. Dahil nagawa mo ang iwan yung mga anak mo sa probinsya para maghanap ng lalaki dito sa Maynila. Pwede ba? Huwag kang maniwala sa lahat ng sinabi ni Albert. Hindi naman lahat yung totoo eh. Ano ba yung totoo? Ha? Na pera lang ang gusto at kailangan mo sa akin. At kapag nakagraduate ka na sa college gamit ang pera ko, iiwanan mo lang din ako na parang basura. Sa maniwala ka at sa hindi, minahal kita, Harvey. Talaga lang ha? Oo, inaamin ko nung una. Yan lang talaga yung gusto ko sa'yo. Kasi hindi ko naman akalain na seseryosohin mo ko eh. Totoo yung sinabi ni Albert na mag-asawa kami. 16 years old lang ako nung nabuntis niya ako. Kaya nagsama kami sa iisang bahay. Nagkaroon kami ng 2 anak. At nagpakasal kayo. Naging isang buo at masayang pamilya. Tapos iniwanan mo sila para humanap ng sarili mong kapalaran. Napakamakasarili mo, Bianca! Makinig ka nga muna kasi! Nagpakasal kami. Dahil ayaw niya akong payagan na magtrabaho sa Maynila. Nang hindi niya ako naitatali sa kanya. At kahit kailan, hindi kami naging isang masayang pamilya. Ayoko naman talagang lumuwas ng Maynila eh. Ayokong iwanan yung mga anak ko. Pero si Albert, wala na siyang ibang ginawa. Kundi ang pakainin kami ng bugbog at mga sigaw niya. Binubugbog ka ng asawa mo? Ha? Talaga? Sa maniwala ka at sa hindi, oo. Naalala mo yung nakita mong bali sa likod ko? Gawa niya yun. Tinulak niya ako at nahulog ako sa hagdan. Saka yung peklat sa dibdib ko. Siya rin ang may gawa nun. Nahampas niya ako ng bote nung lasing siya. Isa yun sa mga dahilan kung bakit gusto kong umalis at magtrabaho sa Maynila. Mas pinili mong lumayo para makahanap ka ng lalaking mapeperahan mo. Harvey, nanay ako. At walang nanay na gustong malayo sa mga anak niya. Pero may pangarap pa rin naman ako eh. At hindi ko matutupad yun kung si Albert yung kasama ko sa buhay ko. Bakit hindi mo na lang siya hiniwalayan noong una pa lang? Ha? Kung sinasaktan ka pala niya, ikaw tsaka mga anak mo. Dahil wala nang ibang pwedeng mag-alaga sa mga anak ko sa probinsya kundi siya lang. Itinakwil na ako ng nanay ko mula nung mabuntis ako. Alam ba ng asawa mo naging trabaho mo dito sa Maynila? Siya pa nga yung nagrekomenda sa akin sa manager ng KTV bar na yun. Ang sabi niya, kung gusto ko raw talagang lumuwas ng Maynila, may alam siyang trabaho na pwede kong pasukan. Pero hindi ko alam na yun pala yung trabaho na sinasabi niya. Hinayaan ka niya sa ganong klaseng trabaho? Paano yung nagawa sa'yo yun? Sa'yo na nanay ng mga anak niya? Wala eh. Ganon siya. Kailangan yung gusto niya lang yung masusunod. Sinabi ko naman sa'yo dati, diba? Ayoko ng ganong klaseng trabaho. Pero wala akong ibang pagpipilian. Kaya siya malaki raw yung kitaan lalo na kapag nagpa-take out ako sa mga customer. Nagagalit pa nga siya kapag wala akong pinapadalang pera. Sinasabi niya na dapat daw kasi pumayag na lang akong lumabas kasama ng mga customer ko. Hanggang sa nakilala kita.
Kaya tinanggap mo kagad yung offer ko. Kaya in-entertain mo kagad yung panliligaw ko sa'yo kasi nakita mo na baliw ako sa'yo eh. At pwede mo ako magamit at perahan. Ha? Inamin ko naman, hindi ba? Nung una yun lang talaga yung gusto ko sa'yo. Pero hindi ka kasi mahirap mahalin eh. Sinasabi mo lang yan para mabilog mo ulit yung ulo ko. Para magamit mo ulit ako. Kung naman payak-iyak dyan. Alam mo, hindi ko naman kailangan na balikan mo ko eh. Ang gusto ko lang, maniwala ka sa akin. Hindi ito sinabi ni Albert pero bago siya pumunta dito ng Maynila kagabi, tinapos ko na yung relasyon naming dalawa. Ayoko na. Suko na ako sa kanya. Hindi ko na kaya magtrabaho para sa mga bisyo niya. Kaya, nagdesisyon ako na tapusin ang lahat sa amin. Pero paano mga anak niyo kung nakipaghiwalay ka na sa kanya? Kukunin ko sila at iluluwas ko ng Maynila. Kung hindi man natin maayos yung relasyon na to, hahanap na lang ako ng ibang lugar na pwede naming tirhan. Hahanap ako ng ibang trabaho para buhayin sila. Pero wala ka namang ibang kamag-anak dito sa Maynila, di ba? Oo. Pero bahala na. Kaya ko to. Kakayanin ko to kagaya ng dati. RV, hindi ko kailangan na balikan mo ako dahil naaawa ka lang sa akin. Pero gusto ko lang na malaman mo na pinili kita hindi dahil sa may pera ko or may kotse ka. Kung hindi mahal kita, ikaw na yung mahal ko. At kung ayaw mo talagang maniwala sa akin, sana mapatawad mo man lang ako. Sorry. Sorry sa lahat ng pagsisinungaling at paggagamit ko sa'yo. Tama na. Tama na, Bianca. Huwag ka na umiyak. Kung gusto mo dumito na lang muna kayo sa apartment. Masyado rin namang malaki to kung mag-isa lang ako titira dito. Pinapatawad mo na ba ako? Hindi. Nag-aalala lang ako sa mga anak mo. Wala naman silang kasalanan kaya hindi dapat sila magdusa. RV, salamat. Pangako hindi ako magiging pabigat sa'yo. Gagawin ko ang lahat hanggang sa mapatawad mo ko. Huwag muna natin pag-usapan yung relasyon nating dalawa. Kailangan ko ng oras para pag-isipan ng lahat. Sa ngayon, gusto ko lang muna kayong tulungan na mag-iina. Mga kabarkada, sa apartment ko muna tumira si Bianca kasama ang 2 anak niya na kinuha niya mula kay Albert. At kagaya ng sabi niya, nagtrabaho siya pero hindi sa KTV bar, kung hindi sa isang disenteng restaurant na malapit lang din sa amin. Ako pa rin ang nagbabayad ng renta pero si Bianca ang sumasagot sa ibang gastusin sa bahay. Alam ko na marami ang pwedeng mainis sa desisyon na ginawa ko. Dahil pagkatapos ng 1 buwan na pagsasama namin sa apartment, nakipagbalikan na ako kay Bianca at inayos ko ang relasyon naming dalawa. Inako ko rin ang responsibilidad sa kanilang mag-iina, pero hindi ibig sabihin na nagpapakatanga o nagpapagamit na naman ako sa kanya. Ngayon kasi, mas sigurado ako na mahal niya ako talaga. At wala na siyang kahit na ano pang tinatago sa akin. Dito ko na tinatapos ang sulat ko na to. Maraming salamat sa pagpili ng kwento ko mula sa libo-libo na nagpapadala ng sulat sa inyong programa. Alam ko na marami pa rin naiinis sa mga desisyon na ginawa ko hanggang ngayon, pero sa akin lang, bakit natin ipagdadamot ang pagbabago sa isang tao? At ang tulong na kaya nating ibigay para maabot nilang pangarap nila sa buhay
kasama tayo. Hanggang dito na lang. God bless and more power sa inyong lahat. Gumagalang, RV. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. #Dear MOR, gamitan.